So, paano nga ba gamitin ang Excel para mag-compute ng grades ng bata? So, halimbawa, ito, si student B. Para makuha ang percentage score is kunin na ito total natin yung 1 to 5 na written work nila. Then, pagka-total, yun yung gagamitin natin para makuha si percentage score. So, paano? Percentage scores is learner total raw score divide highest possible score. So, ang high possible nila, yung perfect, which is 120. Then, tatimes natin sa 100%. So, equal, yung sagot, divide 120 times 100%. Equivalent is 0.67. So, paano makukuha ang weighted score? So, paano nga ba? Percentage score times weighted of component. Ang weighted component natin is yung kung ilan ang total percentage ng written work. So, 30% ang written work. So, equal yung to sa percentage of score times 30%. Ang sagot nun is 0.20. So, si student C naman, ganun din. Equal yung total ng nakuha niyang high score. I-divide natin siya kung ilan yung sa higher possible, 120. Times naman natin siya sa 100%. Ang answer is 0.70. 7 or 70. Ang weighted niya is 0.21. Gaya din ng ginawa doon, tinimes siya si 0.7, tapos tinimes kay 30%. So, paano naman gagamitin naman sa performance task? So, ganun din. Pero ang pinagkaiba nila is sa weighted score. Kasi sa weighted score, sa written work is 30%, dito is 50%. So, ganun din ang style, ito total, lahat. Pag nakuha mo i-total, paano i-total? Ang gagawin mo is, i-add mo ito. Nakikita mo yan? Wait lang. Ganito, example. Yan, simula dito. Yan, nakikita nyo yan, yung naka-highlight na yan. Ibig sabihin, yung mga may kulay na box, i-add nyo yan, 15 plus 11 plus 10 plus 26 plus 25. So, bakit ganyan? Kasi yan yung ano ng Excel, tsaka ng letter at bilang ng box. Kaya ito yung nakalagay, hindi yung pinakang number talaga. Then, i-add nyo lang. Yun yung total score ng student na nakuha sa mga performance task. Para naman sa percentage score, gaya din ang ginawa sa written work, equal 7 divide pinakang higher score, 115. Ita-times mo naman siya sa 100% ulit. So, yan, sagot. Paano naman kunin ang weighted score? Pinagkaiba nga lang nila, ulitin ko, si written work is 30%, sa kanya is 50%. So, same, equal, times 50%. So, 0.37. So, ano natin siya? Is 38. Ganon din kay student C. Student C, divide 115 times 100%. Same lang. Okay? Ganon din. Ang pagsasolve, equal, ito, kay percentage score times ilan na nga ang performance task? 50%. So, 50%. Then, sa pagkuha naman sa quarter assessment, same lang. Ang pinagkaiba is 30% naman siya sa weighted score. So, equal lang din. Equal. Ito, di-divide mo siya sa 50 times 100%. 0.5. Sa weighted naman niya is equal yung percentage score times 20%. 0.1 or 0.10 to. So, ganun ulit kay student C. To, divide 50 times 100%.
0.58. Sa weighted score naman niya is 0.58 times 20%. So, ako niya 16. So, paano nga ba kukunin sa initial grade? Sa initial grade is, take note ha, ang kukunin lang dito is a weighted score ng tatlong sunod sa written work, sa performance task, and assessment. Ito yun ha. Ito. Yan, yung mga yan. So, paano kunin? Dito natin, example natin si student B. Equal, yung assessment na, pwede naman pa natin sa rated. So, ang weighted ng natin sa student B is to, plus, kay performance task niya, ipapasa natin kay quarter assessment. Equal, so kuha niya ay 0.68. Ganon ulit. Sa written work ni student C. Plus ulit, sa performance task naman ni letter C, ay ni student C. Plus sa exam niya, or quarter assessment. Is equal, yan. So, for on decimal to. Equal ulit, kaya din ulit kay student E, puro, weighted score, plus weighted score sa performance task ulit, quarter assessment. So, paano naman kumuha sa quarterly grade? So, pag nakuha na natin si initial grade, ito si initial grade, ito si initial grade, ay hahanapin naman natin si quarterly grade. So, ito yung transmitted table niya. So, halimbawa, ito, 0.7157. So, natin siya, tatagal natin sa decimal. Magiging 72 siya kasi 5 yung nasa likod niya. 72. Sabihin natin 72. Hanapin natin siya dito. 72 niya is, ang katubas is 72.80 to 74.39 is 83. Dito naman, kay student V, ang niya is 0.68. So, 0.68. So, 68 na lang. 68. Tatagalin natin yung point kasi percentage naman yan. 68. Ito, 68 to 69.59 is 80. So, ang grade niya is 80. So, si student C, 65, 64. So, ira-round off natin siya is 66. 66 to 67 is 79. Si student C ay nakakuha ng 79. So, gaya din ito, si student D is nakuha siyang 74 kasi 56 yung kanyang initial grade. Ang initial grade niya is 56. 56 equivalent is 74. So, si student E, ang nakuha niya is 48, 31. So, 48, hanapin natin sa initial grade ng 48 para ma-convert natin siya na kung saan yun ang magiging grade ng estudyante talaga. 48. So, 48 to 51.99 is 72. So, 72 ang grades ni student E. So, ito na ang nakuha ng student. Quarterly grade. Kung saan natin nakuha ang quarterly grade from transmutation table na kung saan si initial grade is titingnan natin siya dito sa transmuted grade para mailagay natin siya sa quarterly grade. So, student A ay nakakuha ng 83 at si student B is nakakuha ng 80 at si student C is 79, si student D is 74 and last student E is 72. So, yan ang pinakang computation ng grading ng estudyante.